Yo, what's up? Mic check 1, 2. Saltarong Arabas in the house, yo. So, biyahe na tayo, guys. Hindi ko muna nilagay sa harapan yung camera kasi medyo malog. So, sa helmet muna. Nakikita nyo sa salamin ko. Then, let's go. Tingnan natin kung meron tayong biyahe ngayon. Wala pa. Sana huwag tayong alatin. Hindi kagaya nakaraan, inalat tayo. Sana ngayon medyo swerte naman. Okay, ganda. Meron na. Accept natin. Ito lang. Okay na. Meron na tayong ano guys, sa kulod. Pick upin na natin yung unang pasero natin guys. Let's go! 30 meters, 20, 10. Ito na. Notify na natin. Baba na daw siya. Ubit na. Okay na ma'am. Okay, let's go. At sa pagkakataon nga na to is napansin ko na hindi pala gumagana yung audio ko. Doon ako nagkamali kasi napansin ko to nung ine-edit ko na siya. So talagang nanginayang ako sa part na to kasi syempre 'di ba as a vlogger nagsasalita tayo habang nasa kalsada tayo. At hindi ko talaga forte yung mag voice over. Talagang gusto ko talaga yung actual ako nagsasalita. Pero yun na nga, na-drop ko na si ate sa pagkakataon na ito. At napaka-vague niya guys kasi nasa 70 plus lang yung kanyang pamasahe pero binigyan niya ako ng 100. So may 30 pesos akong tip dun sa pamasahe. So kudos sa iyo, te. Hindi rin nagtagal pinasukan na rin naman ako dito ng booking. As far as I remember siguro 3 kilometers to from Novaliches, Gulod to Bagbag. Hindi ko kasi napansin masyado yung yung booking kasi ko dun sa tip ni ate na binigay sa akin. Kaya yun, in-accept ko yung booking ngayon and then pumunta ako dun. Siguro mga 5 to 6 minutes din yung inabot na yun kasi medyo traffic papunta ng Bagbag from Gulod, Novaliches. Pero syempre dahil sa mabait tayong empleyado ni Movie, siyempre, huwag tayo magka-cancel. Oy, bakit yun? Saka ignore, bakit yun? Siguro gagawin lang natin yung mga ganong bagay. Pag malalayo talaga masyado. So, nandyan na nga ako sa pick-up location. Nagtanong ako kay ate. Kasi nga, mali yung pin nung
pasahero ko. Pero yung papunta na ako doon, nakita ko siya na palapit na siya. Kaya hinintay ko na lang siya at binigyan ko na siya ng helmet sa pagkakataon na yan. At tinanong ko din sa kanya kung gusto niya ba ng shower cap. And then yun naman, mabait naman si ate na in-approach ako. And then umalis na kami dyan sa lugar na yan kasi medyo late na rin. Matagal na rin ako nagantay sa kanya yung mga part na yan eh. Kaya sabi ko sa kanya, alis na kami. At nagmamadali rin siya. As far as I remember, na yun, sa Bagbag yan. And then papunta kami ng Bahay Toro, Quezon City. So, dun sa mga rider na makakasama, sa mga rider na nakakaalam ng mga lugar na yan, alam nila na yung Bahay Toro na yan is medyo malayo yan from Bagbag to Bahay Toro kasi nasa Quezon City yan. Although para sila Quezon City pero medyo magkalayo yung distansya na yan at na-drop off ko na nga dyan si ate, binayaran niya ako dyan pero grabe yan, grabe. Pagkakaalam ko 115 pesos yan eh, grabe. And then yun na nga, after kung complete payment, pinasukan agad ako dyan ng Kuraming bibig tayo ngayon papuntang Tandang Sora. So ang pick up ko niyan is dyan lang din, malapit lang din sa may Bahay Toro. And then ang punta niya is sa Tandang Sora, sa school. Bata pa to eh, na pick up ko na to eh, lalaki. Tapos parang kasali ata siya sa martial arts kasi meron siyang dalang bag na pula. Makikita niyo yan mamaya pag pinick up ko na. Ayun, nandito na ako sa may pick up location. Ayun yung nakaitim na yun. So, mabait naman to si brother. Tinanong niya nga ako kung nagpa-vlog ba ako. Sinabi ko naman yes, nagpa-vlog naman ako at nagpaalam din ako sa kanya kung pwede ko siyang isama sa pagpa-vlog. Mabait tong bata na to. Binigyan ko na siya ng shower cup dyan para makaalis na kami. Yun na nga, tinanong ko siya kung ano bang sport ang hilig niya kasi nga napansin ko nga doon sa sa likod niya yung bag na yun, para siyang alam mo yun yung armor pag nagkakarate ka ng taekwondo ka, yung nilalagay sa dibdib, diba? So nagkwentuhan rin kami dyan ni brother medyo napatagal din ang kwentuhan namin dyan. Tanong din ako about sa mga technique na ginagamit nila kahit na hindi naman tayo sa taekwondo. Ganun ang customer service, Brad, di ba? Kahit na hindi mo alam mula to or sabihin na natin na hindi yung sports mo, okay lang. At least may napagkukwentuhan kayo. At sa part na yan, malapit ko na siyang i-drop off kasi nasa may lang naman yan, kapila lang naman yan ang pinuntahan namin sa may elementary. And then, ang pamasahe niya nga pala dyan is 68 pesos. So, barya ko sa good. Pero okay lang. Siyempre, estudyante pa naman yan eh. Hindi man ako umaasang makakatanggap ako ng tip dyan. Pero ang maganda naman dyan is, after kong i-drop off yan si sir, is pinasukan agad ako ng pang-apat ko na booking. Pang-apat na booking yun. Yun nga lang, ito na. Hindi ko siya tiningnan na maigi. Guys, nasa may Tandang Sora ako dyan. Hindi ko siya tiningnan ng maigi. Anong nangyari, na-accept ko na lang siya agad. Kasi sabi ko, ay malapit yung pick up point dyan lang sa baba. Tingnan nyo, malapit lang yan eh. Siguro wala pang mga 1 kilometer eh. Mga 500 meters lang. Ayan nakita ko na si Sir. At nung tiningnan ko yung mapa, doon ako nabigla. Sobra. Nabigla ako kasi sa San Juan pala siya. From Tandang Sora to San Juan. Ayoko pa naman puntahan yung mga lugar na ganyan. Kasi nga, hindi ko siya masyadong gamay. Yung mga daan doon hindi ko gamay. Pero syempre, dahil mabait tayong bata at empleyado ni Bukit, yun, pinuntahan ko. Naglakas loob ako. Then, well, hindi naman sa natatakot ako or something. Pero, nagtanong na lang din naman ako doon sa customer ko kung saan kami dadaan kasi baka malito ako. And then, ang kinaganda nun kasi marunong din siya sa daan. Kaya walang naging problema. Binigyan niya ako dyan ng 200 kasi 150 lang naman yung pamasahe niya. Sinuklihan ko siya ng 50. Kala ko may 50. Pero okay lang, 150 pa rin yun. Malaki yun, diba? At yun na nga, nag-set destination na ako. Kasi nga, wala na eh. Ayoko nang pumunta doon pa, mapalayo pa kasi tanghali na rin at pauwi na rin ako. At ngayon,
kasalukuyan kong binabaybay yung Mindanao Habit. Talagang nirap-trap kaya, boy, sarap dyan magpaanda. And then, pinasukan ako ng, yun na, panghuling booking ko na, yung panglima ko na, si Sir. Yang galante yan, si Sir. Franz. Kasi, kinausap niya ako kasi, ano yan sa mapulang lupa yan. And then, papasok siya sa SM City, Caloocan. So, ang oras niyan is 9:45, ang kanyang in is 10:25. Sabi niya, baka pwedeng ko daw bilisan ko yung pagpapatakbo namin para hindi siya malate. Sabi naman niya, pag hindi ako malate, bibigyan kita ng tip. While, syempre, tip yung boy. Kaya yung binakba ko, nakita mo naman kagad, nasa SM City, Caloocan, agad ako. Pero syempre, hindi naman ako umaasang magtitip siya ng malaki sa akin. Ang pamasahe dyan, 115 lang. Diba? 115 lang yung pamasahe niya dyan. Pero nabigla ako. Ano na, Pamasahe. yung bayad niya sa pamasahe, doon ako nabigla. Napakagalante niya. Sobra. Kasi ang binigay niya sa akin na pamasahe is 150. Diba? Kung tutusin, meron akong 35. 35 na sobra doon sa pamasahe. Nice one. Tinan nyo, diba? 150 ang boy. Diba? 115 lang. 115 lang pamasahe niya. Ginawa niyang 150. Kaya kudos sa'yo, sir, kung sino ka man. I love you. I love you kagad din. So, ito na nga. Dahil nasa may SM City, Caloocan na ako at malapit na rin ito sa bahay namin, is hindi na ako kumuha ng booking kasi medyo pumaldo na rin naman ang tayo.